Sa Pilipinas, hindi naman nangangahulugan na ito ay tama. Tulad na lang ng nangyari sa batang ito na paulit-ulit na pinapalo ng kanyang ina. Sa isang punto, ibinilad pa siya sa araw. Ang isa namang ito pinagpapalo ng kanyang lola ng isang piraso ng kahoy. Pero kakaiba naman ang viral video na ito, nakuha umano sa bansang Malaysia. Ang ina na yan, pinagpapalo, pinagkukurot at tinadyakan pa ang 8 buwang gulang niyang anak. Hindi na po namin ipapakita ang buong video na yan dahil lubha pong nakakabahala. Pero base sa impormasyon, nangyari raw yan nung 1 taon sa Petaling Jaya at dinakip ang inang yan matapos may report sa pulisya. Ayon sa pag-aaral ng grupong Save the Children, may 20% raw sa mga batang nakatanggap ng corporal punishment ang hindi nakaka-recover. Bukod sa physical injury, maaring lumaki ang batang kundi man insecure ay aggressive. Kaya isinusulong nilang maipasa na sa Kongreso ang Anti-Corporal Punishment Bill. Karapatan daw kasi ng bata ang maprotektahan sa kahit anong klaseng pananakit. Naipasa na ito sa Kamara pero hindi pa makausad-usad sa Senado. Kapag naisabatas ito, bawal na ang anumang pananakit, paninigaw at pagbabanta sa mga bata bilang paraan sa pagdidisiplina. Ipapairal daw ang tinatawag na positive discipline o ang paggamit sa komunikasyon o pakikipag-usap sa bata. Kaya natin pinasa yung bill na to, yung child abuse law natin, nakalagay sa IRR nun, if it's in the form of discipline, acceptable yung some degree of pananakit. So yun yung ina-address natin dito. Sinasabi natin, no amount of degree ng pananakit is acceptable. Walang nagsabing madali ang magpalaki ng isang bata. Bukod sa pagbuhos ng ating pagmamahal, kailangan ito ng ating panahon, atensyon, mahabang pasensya, pag-aaruga. Gayon din ang kaalamang ang bawat bata, gaano man kaliit, ay may mga karapatang kailangan nating kilalanin at respetuhin. Para sa unang balita, Claire Delfin reporting. Sa ibang balita, patay ang bunsong anak ng alkalde ng Carcar City, Cebu. Matapos barilin ng di pa nakikilalang gunman sa isang sayawan. Away fraternity ang tinitignang anggulo ng pulisya. Narito ang report. Habang nagkakasiyahan sa sayawan ang mga taga-barangay Villadolid sa Carcar City, Cebu, nitong Sabado ng gabi, dumating kasama ng 3 lalaki si Kyle Vincent Apura, bunsong anak ng alkalde ng lungsod na si Nice Apura. Kwento na ilang saksi, sumali ang grupo ni Carl sa sayawan, pero makalipas ang 3 oras, natigil ang kasiyahan nang umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril. Matapos ito, nakita ang nakahandusay at dugo ang katawan ni Carl. Ayon sa Carcar Police, posibleng away sa fraternity ang dahilan ng pagpatay sa 25 taong gulang na binata. Membro ang biktima ng Alpha Kappa Rho fraternity sa lungsod. Ayon sa kanyang kuyang na si Anthony, posibleng miyembro ng Tau Gamma Phi fraternity ang nasa likod ng pagpatay sa kanyang kapatid. Agad namang itinanggi ng Tau Gamma ang paratang. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Para sa unang balita, Oscar Oida, reporting. Nakatagtasan pa ng reklamo ang driver ng isang SUV na nakabanggaan ng 2 pang sasakyan sa C5 flyover sa Pasig kahapon. 2 ang patay habang 2 ang sugatan sa karambola. Darito ang report ni Micaela Papa. Parang latang nayupi ang taxi at SUV na ito matapos magkarambola kasamang isang motorsiklo sa northbound lane ng C5 flyover sa Bagong Ilog, Pasig na abutan ni Youth Cooper Martin Javier ang nakataob pang SUV. Narinig namin na may sumabog. Nakita namin nga yun, isang AUV at isang taxi at isang motor na nakabanggaan. Nasawi ang taxi driver na si Florentino Eusebio at pasaherong si Consuelo Magnaye. Masaya kami. Tatawanan pa kami. Maganda yung kwentuhan namin. Tapos yun, naalaman ko na lang sa kapatid ko, tinawagan ako na morgue na daw yung nanay ko. Ginagamot naman sa ospital ang SUV driver at ang rider ng motor. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nasa southbound lane ng SUV. Tumama sa gutter ang gulong nito at kumabig pa kaliwa hanggang sa sumalpok sa poste sa Center Island at tumawid sa northbound lane. Doon nakasalpukan ng SUV ang paparating na taxi at kasunod na motorsiklo. Nakatakdang kasuhan ng mga kaanak ng 2 nasawi ang driver ng SUV. Para sa unang balita, Micaela Papa reporting. 4 ang sugatan ng araruhi ng sinasakyan nilang kotse ang railing ng MMDA sa EDSA Ortigas.
Sa EDSA Kamuning naman, nagsalpukan ng isang ambulansya at isang taxi. Narito ang report. May plakang uniform na double victory. Hindi na naihatid sa ambulansyang ito ang pasyente sa Cavite matapos makasalpukan ang isang taxi sa may EDSA Kamuning. Ang pasyente nahulog pa raw sa sahig pero maayos naman ang lagay. Nagtuturuan naman ang dalawang driver kung sino ang may sala. Ngayon yung mga katabi nila, nakahinto. Okay. Ito lumusot to sa gilid eh. Oo. Mabilis eh. Pasok na kami, lumantak lang kung saan ang galing itong taxi na to. Oh. Hindi ko nga napansin kung saan ang galing to eh. Bigla na lang sumulpot. Pag ambulansya, dinidisregard na natin yung mga traffic sign dito kasi emergency yan eh. Dapat pinagbibigyan yung mga emergency vehicle. Sugat at basa naman ang inabot ng 4 na babaeng sakay ng kotseng ito nang araruhin ng MMDA railing sa EDSA Ortigas. Ayon sa pulisya, takaw aksidente raw ang lugar. Madilim kasi at malilit ang mga reflector sa daan. Alas 2 po ng umaga, wala na pong ano rito, wala na po street light. Siguro po napakabilis din po ng takbo nila. Posibleng marap sa kasong reckless imprudence, resulting in damage to property ang driver. Para sa unang balita, Haji Rieta, reporting. Brian, the Hawaiian Punch Viloria matagumpay na depensahan ang kanyang WBO flyweight belt kontra kay Omar Nino Romero ng Mexico. Bumili mga boxing analyst ay pinakitang bilis at lakas ni Viloria. Narito ang report. Your winner by technical knockout. Tagumpay si Brian the Hawaiian Punch Viloria matapos salunin ng Mexicanong si Omar Nino the Giant Killer Romero. Sa pagkapanalong ito, matagumpay na nadepensa ni Viloria ang WBO flyweight title. Di man napatumba ni Viloria ang tinaguriang The Giant Killer, napilitan ang referee na ipatigil ang laban dahil sa pinsalang tinamo ni Romero mula sa mababagsik na kombinasyon ni Viloria. Mabilis at mabagsik na mga suntok ang pinakawalan ng The Hawaiian Punch simula pa lamang ng title fight hanggang umabot sa round 9 kung kailan naging klaro kung sino talaga ang tunay na panalo sa laban. Matapos ang pagkapanalo, napahuladan pa si Viloria sa tuwa. Lalo pat minsan na niyang nakalaban si Romero kung saan si Viloria ang umuwing luhaan noong 2006. Nauwi naman sa no contest ang sunod nilang pagtatagpo. Kaya naman sa pagkakataong ito, tila nabunutan daw ng tinik ang ating kampyon. A draw that turned to a no contest, that kind of made me think, you know, if I had the goods to be a great fighter. But I think the win today kind of lifted that and kind of cemented, you know, an idea of having, okay, you know, you're on the right track. Kakaibang Viloria naman daw ang nasaksiyan ng mga manonood at boxing analyst. Sa liksi at bilis raw, bakas ang paghahandang ginawa nito, lalo na sa round 4. Boxing is 80 to 90% in the mind. In this fight, he was stronger in the mind. Kaya naman maging ang mga kapwa niya boksingero, napabilib din. Nakita ko nung nag-undercard ako sa Hawaii, nakita ko yung determinasyon ni Brian at saka yung persige niya talaga na ibalik na yung dating Brian Viloria. Posibleng susunod na makaharap ni Viloria ang Mexican Southpaw na si Hernan Tyson Marquez. Pero ayon kay Viloria, uunahin muna niya ang honeymoon nilang mag-asawa na 2 taon na nilang pinaplano. Para sa unang balita, Jay Sabale, reporting. Mamaya sa Talakayan with Igan, makaka one-on-one ko si Brian the Hawaiian Punch Viloria at maaari kayo makibahagi sa aming talakayan. Mag-post sa inyong hirit na mensahe o tanong kay Brian sa official Facebook page ng Unang Hirit, facebook.com/unanghirit o sa Twitter, twitter.com/unanghirit. Gamitin po ang hashtag na Viloria sa Talakayan. Lalaki ng aga umuno ng tricycle, patay matapos magbarilan sa mga pulis sa Tanawan, Batangas. At tunghayan ang sagala ng mga lola sa Marikina City. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita.